Nagsisimula ang kwento sa mga nakakatakot na imahe mula sa iba't ibang panig ng mundo, mga bata na minsang ginamit bilang eksperimento. Sa kasalukuyan, dumating si Dr. Beck sa isang laboratorio na puno ng bangkay matapos ang isang massacre. Isa sa mga bangkay ay gumagalaw pa, kaya agad niyang iniutos na patayin ito. 2 bata ang nakatakas, pero isa lang ang nahuli ni Mr. Choi. Ang isa pa, isang batang babae ay naglaho. Malamig na iniutos ni Dr. Beck na i-report siyang decommissioned, sigurado na mamamatay din ito sa pagtakas. Sa isang baryo malapit sa pasilidad, natagpuan ng isang magsasaka ang batang babae na walang malay. Dinala niya ito sa kanilang bahay. Ayon sa doktor, baka hindi na ito maalala ang nakaraan. Dahil hindi magkaanak ang kanyang asawa, nagpasya silang ampunin ang bata. 10 taon ang lumipas, at ang bata na ngayon ay si Jae-yoon, namumuhay bilang anak ng magsasaka, walang alam tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan. Mahirap ang buhay sa bukid. May Alzheimer's ang kanyang ina, baon sa utang ang pamilya, at patuloy ang pagbagsak ng presyo ng baka. Minsan, bigla siyang inatake ng matinding sakit ng ulo, pero agad din itong nawala. Kinagabihan, naghanap siya online ng mga doktor na maaaring makatulong sa sakit ng kanyang ina. Sa eskwela, iminungkahi ng kaibigan niyang si Myung-hee na sumali siya sa isang national singing contest, na may premyong $250,000. Pumayag siya, at kahit wala siyang talento sa pagkanta, nagulat ang lahat nang makalusot siya bilang pinakamataas ang puntos. Masayang-masaya ang kanyang pamilya, ngunit nag-aalala nang malamang kailangan niyang ipakita ang kanyang secret talent sa susunod na round. Magsisimula na ring magpakita ng kakaiba ang paligid. May misteryosong tumawag na ikinabahala ng mga magulang. Kinagabihan, bumalik ang sakit ng kanyang ulo mas matindi kaysa dati. Hindi niya alam, pinagmamasdan na siya mula sa malayo ni Mr. Choi. Sa tren papuntang Seoul, may isang binatang lumapit. Tinawag niya si Jae-yoon, na Miss Witch, at sinabing sila noon ay may mga numero, hindi pangalan. Tinangkapan niya itong saktan, ngunit walang nakaawang saklolo. Umalis ang lalaki at sa pag-alis, walang awang pinatay ang isang pasahero. Sa audition, muling nagningning si Jae-yoon at umabanti pa ngunit sa likod ng tagumpay, lumalala ang kanyang kondisyon, nag-nosebleed at sobrang sakit ng ulo. Ayon sa doktor na kanyang nilapitan dati, ilang buwan na lang ang itatagal niya maliban na lang kung makakahanap siya ng bone marrow mula sa kanyang tunay na mga magulang. Sa telebisyon, natuwa si Dr. Beck, ang kanyang pinakamalaking eksperimento ay buhay at natagpuan na. Paglabas nila ng studio, hinarang sila ng mga tauhan ni Dr. Beck na magalang pa noong una. Pero nakatakas sina Jae-yoon at Myung-hee. Pagbalik sa kanilang bayan, muling nagpakita ang binata at nagbanta na papatayin ang pamilya ni Myung-hee. Samantala, si Officer Du, ama ni Myung-hee at isang pulis, dumating ngunit walang alam sa totoong panganib. Kasabay nito, may ibang galaw si Dr. Beck. Isang dating kasamahan ang pinatay, at sinunog ang kanyang laboratorio. Si Mr. Choi naman, bagamat pinagbawalan, gumawa ng sariling kasunduan, ang ulo ni Jae-yoon kapalit ng lunas sa kanyang sakit. Habang lumalala ang Alzheimer's ng kanyang ina, isang gabi biglang sumalakay ang mga tauhan ni Dr. Beck. Ginawang bihag si Myung-hee at ang kanyang mga magulang. Doon, sa gitna ng takot, pumutok ang totoong lakas ni Jae-yoon. Sa bilis na parang kidlat, pinuksa niya ang lahat ng umatake. Lumabas ang binatang kilala niya noon at ipinakita ang peklat na galing sa kanya. Pinilit siyang sumama, kundi daw ay papatayin ang buong baryo. Walang nagawa si Jae-yoon kundi sumunod, at iniwan ang kaibigan para alagaan ang kanyang mga magulang. Sa isang abandonadong laboratorio, muling nagharap sina Jae-yoon at Dr. Beck. Nakagapos siya at binigyan ng injection upang maibalik ang alaala. Ibinunyag ang katotohanan, isa siyang eksperimento, isang perpektong nilalang na ginawa para pumatay. Noon pa man, hindi siya napatay ng kahit sino. Ngunit ang akala nilang inosente ay hindi pala. Hindi kailanman nawala ang alaala ni Jae-yoon. Lahat ng ito ay plano para mahanap ang kanyang lumikha. Kung mawala siya at pinatay ang mga bantay,
Pinilit si Dr. Beck na ibigay ang kinaroroonan ng mga serum. Sumiklab ang gulo. Dumating si Mr. Choi at ang kanyang mga tauhan, kasabay ng binatang eksperimento rin pala noon. Nagkaroon ng sagupaan, mga baril, kutsilyo, at bilis na hindi kayang sabayan ng ordinaryo. Ngunit si Jae-yoon, walang kapantay. Kinuha niya ang mga serum at sinunog ang laboratorio. Pagbalik, iniabot niya ito sa kanyang ama, ipinaliwanag na makakatulong itong pabagalin ang sakit ng ina. Bago umalis, inamin ng kanyang ama na minsan ay nagduda siyang ampunin siya, pero dahil sa tiwala ng kanyang ina, lumaki siyang mabuting anak. Sa huling pagkakataon, kumaway siya sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Makalipas ang mga buwan, lumitaw si Jae-yoon sa bahay ng isa pang babae, ang kapatid ni Dr. Beck. Kalma, ngunit mapanganib, inutusan niya itong gumawa ng permanenteng lunas para sa kanya. Dito nagwawakas ang ating recap sa pelikulang ito. Maraming salamat sa panunood. Para sa mas marami pang movie recaps, huwag kalimutang mag-subscribe at samahan akong muling balikan ang mga susunod na pelikula.